Sir Marceline. Okay, bago ang lahat, ako po ay nagbibigay ng taus-pusong condolences po. Taus-puso po akong nakikiramay sa inyo. Pwede yung pakikwento? Paano ba nangyari? Kasi sir, ganito po yun eh. Nung March 22 po ng tanghali, masaya pa kami nagbabanding magpamilya. Mhm. Ngayon po, umakyat po, bumaba po yung suspect, nakisali sa amin. Mhm. Hanggang sa umabot po sa kami gabi ng inuman. Mhm. Tapos yung mga anak po niya na kakantahan, bibidyoke. Nung mga 9 na po, pinakit na namin sila. Sabi namin, may pasok pa kinabukasan. Mhm. Ngayon sir, maya nakarinig po kami ng putok ng baril. Oh, so nakita niyo po o kilala na po yung suspect. Yes sir. Okay, at ang suspect po, Yung kinakasama po nung ng anak ko. anak ko na yun. bakit daw po nangyari yung krimen? Ano raw po yung motibo ng suspect? Wala naman po sir eh. Wala naman doon silang away. Tinanong namin kung nag-aaway. Hindi naman Wala daw. naman po siyang... Wala po nababangkit sa inyo. Wala naman po. So, nakainom ho ba yung suspect nung gawin niya? Opo. Pagkatapos po mag-inom, umakyat na po sila. Tapos Ayun nga pala nabanggit o nakainom. Tapos, pag maya-maya po yung anak ko, sabi niya, mapasuyo nga si Aizen, yung baby niya na ibaba ko. Kasi alam ko naman na maghuhugas siya ng plato o magdede. Opo. Magano ng dede. Binaba ko. Tapos pamamaya, pag baba ko sa bata, wala pang minuto, may narinig na agad kaming putok. Dala-dala ko yung bata, nasa baba na kami. Sa third floor po sila. Tapos pagka putok po, umakyat po ito. Ako nasa baba lang kami ng mga anak ko. Natigil po yung video okay ng mga anak ko. Tapos ito ang umakyat. okay. Tapos yung suspect po tumakas. Hindi pa po sir. Kasi sir, nung pag-akyat ko, nakita ko siya nagpapaputok pa rin siya ng baril sa loob ng kwarto nila. Uy, Nakatawa pa po sir eh. Tapos nung baka sobrang kalasingan na. hindi naman po sir. Hindi naman po, isang bote lang po na inom nila eh. Tapos sir, nung nag-lock na yung baril niya, tinampot ko yung baril niya, nilagay ko sa timba. Tapos sa kanya lang yun niyakap yung biktima na asawa niya na nagsusorry siya na, sorry love, na mahal kita, hindi ko sinasadya. Yan ang sinasabi niya. Hindi sinasadya tapos talagang intentional. Buti sana kung yung aksidente ng pagkaputok. Kaya nga, Yun sir, talaga tinutok niya sa victim. Sa ulo po. O tapos sa ulo Sa pa. ulo pa sir, sa Dito batok po eh. sa Sa likod. batok eh. Nasaan na po yung suspect ngayon? Hanggang ngayon sir, Hindi nasa na labas pa, nakikita. at large pa eh. Okay, kausapin natin ang kapulisan sa MPD, Manila Police District, si Major Philip Ines, spokesperson ng MPD. Major Ines, magandang hapon po, sir. Major? Yes, sir, Rafi, isang mapagpanatan. Yes po, sir. Magandang hapon po. Ganun din po sa mga nakatugaygay sa inyo. Apa. Opo, kukuha lang po kami ng update tungkol dito sa kaso ni Edmar Colarte, yung pumaslang ng kanyang kinakasama noong March 22. Ano na po yung pinaka-recent development, sir? Yes, Sir Rafi, kumpleto na po yung mga papel nito. Hinihintay lang natin itong ating mga complainant para samahan po ng ating investigador dito sa tanggapan ng taga-usig sa lungsod ng Maynila. Nakakasama ng plano. Nagkataon lang, sir, nung nakaraan, tinatawagan din sila ng ating investigador. Pero sila po yung nagsabi na tapusin lang muna po yung Holy Week. Pero lahat po ng mga kailangan dokumento, Sir Rafi, kumpleto na po ito. Ang kailangan lang po yung presensya po ng ating mga complainant. So kailan po yung complainant pupunta dyan sa inyong tanggapan para ma-interview nyo at sila po ang magpa-file ng formal complaint. Actually po, tapos na po lahat. Nakuna na po sila ng affidavit. Pupunta po sila sa tanggapan po ng taga-usig sa lungsod ng Maynila. Hahanapin po kasi sila ng fiscal doon pag itatampak po yung kaso. Okay, sige. Kompleto ng mga papeles, dokumento and all. So kailangan lang nila humarap sa piskal, ganun po ba yon? Yes po, tapos na po lahat ito. Actually, nung nakaraan po sana, nung March 31 pa ito. Kaya lang po hindi po sila available dahil living po nung kanila po kamag-anak. Opo. At yun nga po, after nun po, tinawagan po sila. Kaya lang nakiusap po sila na tapusin muna po yung Holy Week. Pero lahat po ng mga dokumentong kailangan dito, Sir Rafi, ay tapos na po. Okay. Actually po, hawak ko rin po yung time report. Opo. Thank you po. Mabilis po pala kayo umaksyon. Now, medyo na-establish niyo na ho ba kung ano po yung motibo ng pamamaril?
Nalaman po natin na, Sir Rafi, base po doon sa report at nakausap ko rin po yung mismong hepe po ng homicide section natin. Nagkaroon po ng pag-aaway itong ating pong biktima at ito pong suspect natin. Mag-live-in partners po sila. Opo. At doon nga po, meron po tayo yung mismong mga testigo na hindi naman po yung kanilang testigo. Yung testigo po nito, yung mismong nanay po ng biktima natin at father niya. Na-recover din po natin yung ginamit na baril dito at na-subject na rin po natin, nakapag-request na rin po tayo sa ating crime lab tungkol po doon na sa kanila po yung baril. Kompleto na po lahat po, Sir Rafi, lahat po ng dokumento. Ang kailangan lang po talaga, pagpunta po ng investigador sa piskalya, kasama po sila. Kasi may mga itatanong din po sa kanila yung ating pong prosecutor. Okay. Well, dapat po, pag tinatanong sila ng prosecutor, may kasama dapat silang abogado, di bali po, sir, meron naman tayong private, tinatawag yung, ano ba to? PAO, Public Attorney's Office. Yes po, sir. Isasampa lang po itong kaso, Sir Rapid. Kompleto na po ito. Opo. Meron na rin kasama rin po yung mismong officer on case, sir. Okay. Tapos, sir, yung kasong ipinal nyo o ipa-file nyo ay murder. Tama po ba? Tama po kayo. Kakasuhan po siya ng murder by gun shooting. Ayun. Okay. Opo. Sige. So, ma'am and sir, mabilis pala umaksyon. In fairness, yung kapulisan natin sa Manila Police District, kompleto na raw po. Sasampa na lang yung kaso sa piskalya at kailangan din po kayong makausap ng piskal. And don't worry, kung kayo po'y nangangambak, pag pumunta kayo dun sa piskal, habang kinakausap kayo, magpadala ho tayo ng abogado na aalala din sa inyo para hindi kayo kakabahan. Okay? So, nagtatago na po itong suspect, Major, hindi niyo na po nakita. Wala na po siya dun sa kanyang tirahan. After po nung incident, Sir Rafi, nangyari po yung incidente March 23 po ito ng gabi. Nagkandak po agad tayo ng hot pursuit. Po yan. At unfortunately, hindi po natin nahuli ito. Ganun po nga na, Sir Rafi, identify naman po itong suspect natin. At mismo, yung mga testigo po mismo na andun, yung pong nanay ng ating biktima at yung stepfather po na andun din po. So, sabi malakas po yung ebidensya laban po dito sa ating suspect. Ay, salamat. Okay. Ako naman po ay nananawagan sa lahat na nakakilala dito sa suspect na si Edmar Colarte, kung alam niyo po kung saan kinaroonan nito, pakitawag lang po yung MPD. Nandiyan po si Major Philip Ines o dito sa amin para itimbre sa ating kapulisan kung nasaan siya. Ang sa gayon, siya po'y makausap o maimbita para magbigay ng salaysay kung gusto niya. Pwede pa rin siguro follow-up operation pa rin. Tuloy-tuloy pa rin. Tama ba, Major? Kasi nagtatago siya, so pwede niyong tuloy-tuloy pa rin gagawin yung follow-up operation? Ang mangyayari yan, sir, kasi natapos na po yung ating hot pursuit operation, Sir Rafi. Gagawin na po natin, isasampa na po natin yung kaukulang reklamo laban sa kanya. At hihintay na lang po natin labasan siya ng warrant of arrest. Sandali lang naman po ito. Pag nakita po ng piskal na meron pong higting bigas yung ating reklamo at kumpleto naman po yung ating mga ebidensya, ay wala po tayong duda na lalabasan po ito ng warrant of arrest. Ayun. Okay, ang akin naman pong panawagan, okay, kasi March 22, matagal-tagal na rin po pala ito. So, hindi na pwedeng hot pursuit po doon. So, kung Opo. Direct filing na po ito, ano? Mangyari. Tama, Major? Yes po, ganun po mangyayari, sir. Okay. Opo. Nanawagan ako kay Edmar Colarte, kung nakikinig ka at marating sa ito, mas mabuti pa, sumuko ka na lang. Kasi marami naman mga insidente dito, Sherry, na yung may mga warrant, sumusuko sa atin kasi natutunugan nila, may mga umaligid-aligid na mga kalalakihan daw, hindi na alam kung police ba yun o vigilante, whatever, natatakot pupunta rito. Kaya, Mr. Colarte, paglabas ng warrant, o wag mo na hintayin lumabas ng warrant, sumuko ka rito, i-turn over ka namin sa PNP, of course, and then PNP, they will make sure na safe ka at bahala sa iyong hustisya, yung korte. Salamat po, Major Ines. Magandang hapon po, sir, Major Ines. Thank you po. Maraming salamat po, sir, sa pagbibigay ng pagkakataon. Magandang hapon po. Opo.